Ang pangalawang punto po ito. To be saved, do not obey. Basahin ko po yung Romans 4:5 sa version ko. Sabi sa NIV, sabi po dito, however, to anyone who does not work but trusts God who justifies the ungodly, their faith is credited as righteousness. So, ang message po ito po sa salvation. Hindi po tungkol sa pagiging tamad, ano? Bakit ko sinabing tamad? Kasi sabi dito, does not work eh. Yung, so, yun lang po ibig sabihin doon. Ang una ko pong punto, hindi tayo dapat gumawa. Kaya ginamit ko yung term na lazy. Para tayo maligtas, huwag tayong gagawa. Yun ang unang-unang punto natin. Ulitin ko ano. To be saved, we should not work. Kaya lazy yung term na ginamit natin, huwag kayong gagawa. Bakit? Anong problema sa paggawa? Kung babasa na, yung ano po, yung punto po rito nasa verse 4. Sabi kayo sa verse 4, now, to anyone who works, their wages are not credited to them as a gift, but as an obligation. Kapag gumawa ka daw, kapag nagtrabaho ka, yung sweldo mo, hindi na siya gift, nagiging obligasyon na. So pagdating sa salvation po, malaking problema yon kapag gumagawa tayo nagiging sweldo natin yung ating eternal life, ano yung salvation natin. Hindi po ganoon ang sistema eh. Pag ikaw ay gumagawa, halimbawa sumusunod sa utos, tapos nag-expect ka na maliligtas ka dahil sa pagsunod mo sa utos, that is salvation by works. So yung paggawa sa buhay Kristiyano po para maligtas ay kumbaga maling sistema. At hindi po kailanman nagkakaroon ng obligasyon ng Diyos sa atin na iligtas tayo. Ulitin ko ha, wala pong obligasyon ang Diyos na iligtas tayo. Kapag gumawa tayo, kung minsan iniisip natin, may obligasyon ng Diyos na iligtas ako kasi gumagawa ako eh. We must remember that salvation is always a gift. Hindi po siya sweldo. Yun ang yun ang punto dito ng pag gumawa ka, nagtrabaho ka, siya susweldo ka. So yung salvation po, hindi kailanman nagiging sweldo, kundi regalo po siya. Yung pong sinasabi ng Ephesians 2:8 eh. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God. Yun po ang punto doon, ang salvation po ay gift of God. So kung gift yan, huwag kang magtatrabaho. Kasi ang gift, hindi pinagtatrabahuan. Remember that? Ano? At mayroon niyang verse sa Bible na nagsasabi na masama talaga yung nagtatrabaho para sa kaligtasan. Ang sinasabi ko po ay nasa Matthew chapter 7 verse 22 and 23. Basahin ko ano. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons, and in your name perform many miracles? Then I will tell them plainly, sasabihin daw ng Diyos sa kanila, I never knew you. Away from me, you evil doers. Yung gawa dyan, yung salitang gawa sa Greek ay nandoon sa evil doers. O umalis kayo sa akin kayong mga gumagawa ng masama. So, anong masamang gawa yung sinasabi diyan? Well, ano ba sinasabi sa verse 22? Did we not prophesy in your name? Sabihin ni nangangaral kami sa pangalan mo. In your name, drive out demons. Nagpapalayas pa kami ng demonyo. At gumagawa ng maraming miracles. Magandang gawa yan. Magandang gawa yung mag-prophesy ka, mangaral ka. Pagpalayas ka ng demonyo, magandang gawa yan. Kaya lang, sabi ni Jesus sa kanila, evil work daw yun, masamang gawa daw yun. Bakit kaya naging masamang gawa yun yung dito sa Matthew 7? Kasi ginagawa nila yung mga gawa na yon na hindi kilala si Kristo. That is the question for us. Are we doing Christian works out of our relationship with Christ? Kung minsan po, maraming mga Adventist na napaka-active sa church. Palagi ko naririnig yun, lalo na sa mga kabataan. O active na active yung mga kabataan natin Ang problema, kilala kaya nila si Kristo? Baka mangyayari sa kanila yung sinabi ni Kristo dito, gawa kami ng gawa, pero sabihin sa huling araw, away from me, I never knew you.
kayong mga gumagawa ng masama. So, ang punto po rito mga kapatid, para maligtas, huwag tayong gumawa. Kasi yung paggawa na para maligtas ay paggawa na hindi kilala si Kristo dahil si Kristo hindi siya ibinibigay niya lang yung salvation. So if we work for our salvation, that's not good work. Kasama lang po, basta kakasama lang po yun dito sa mga sinasabi sa Matthew 7, verse 21 and 22. So, the first point is, to be saved, do not work. Para maligtas tayo, huwag tayong gumawa. Okay. So, yun ang unang punto. Ano yung pangalawang punto? Ito yung pangalawang punto, baka mapahamak na naman ako kasi marami nagkakamali sa mga salita ko eh. Ang pangalawang punto po ito, to be saved, do not obey. Yun ang matinding punto doon. Natatawa si Brother Mio. To be saved, do not obey. Teka, mukhang Pastor Joel, tinuturo mo yata na wag nang sundin ng 10 utos. Hindi po. Hindi po ako nagtuturo na wag nang sundin ng 10 utos. Marami nagkakamali sa akin. Palagi sa Facebook, sinasabi ko, nagtuturo lang ako ng salvation by grace alone. Tapos ang punto kagad nila binabaliwala ko na rin yung utos. Hindi po. Hindi po ako nagtuturo ng disobedience. Hindi ako nagtuturo na wala na 10 utos. Nandiyan pa yung 10 utos. Nandiyan pa po yung naniniwala po ko lahat ng tao kinakailangan sumunod sa 10 utos. Kaya lang, merong salitang to be saved. Para maligtas, huwag kang sumunod sa utos. Kasi yung pagsunod mo sa utos kumbaga hindi yan pamamaraan para maligtas. Yung iba kasi, yung mga tao nagre-react dito, masyadong mahal na mahal nila yung utos. Hindi ako po yun. Maraming Adventist na sobrang pagmamahal sa utos. At yung term talaga doon sobrang mahal nila ang utos na wala na yung pagmamahal nila kay Kristo na sa pawa na. Kumbaga yung pagmamahal nila sa utos nasa 100%, yung pagmamahal nila sa kay Kristo, mas mababa sa 100%, hindi po pwede yun. We need to love Christ above all. At yung pagmamahal natin sa law, hindi ko sinasabing walain nyo yan, kaya lang huwag yung pasobrahan kay Kristo. Dapat mas mahal nyo si Kristo kaysa sa pagmamahal nyo sa kautusan. Nasaan ba sa verse yung huwag kang sumunod para maligtas? Andun yun sa Romans, basahin natin ulit basahin ko ulit yung Romans chapter 4 verse 5 at hahanapin natin doon yung huwag kang sumunod sa utos para maligtas. Okay? Basahin ko. However, to anyone who does not work but trusts God who justifies the ungodly, nandun po yun. Yung phrase na justifies the ungodly, ang ibig sabihin po sa Tagalog, inililigtas yung masama, inililigtas yung hindi sumusunod sa utos. Kinakailangan po i-clarify ko yun kasi iba nag-iisip part ng kaligtasan yung pagsunod sa utos, hindi po. To be saved, we do not need to obey the law. Hindi natin masusunod yung utos kung hindi tayo ligtas. Yun ang punto. Masusunod lang natin yung utos pag ligtas na tayo. Palaging una po yung kaligtasan. Hindi pwedeng mauuna yung pagsunod sa utos kesa sa kaligtasan. Palaging nauna yung kaligtasan and then andun yung pagsunod sa utos. Maraming nagsasabi sa akin, bakit? Maliligtas ba yung hindi sumusunod sa utos? Narinig nyo na yun? Maliligtas ba yung hindi sumusunod sa utos? At anong sagot po doon? The answer is yes. Yes, maliligtas yung hindi sumusunod sa utos dahil ang kaligtasan hindi nakabatay sa pagsunod sa utos. Yun ngang inililigtas yung mga hindi sumusunod sa utos. Yung mga ungodly, sabi dito, God justifies the ungodly. Ang hinahanap ng Diyos yung mga masasama, yung mga hindi sumusunod sa utos at sila yung kanyang inililigtas. So yan ang second point. The first point is to be saved, do not work. The second point is to be saved, do not obey the commandment. Kasi po, ang obedience sa commandments hindi necessary sa kaligtasan. Okay? Medyo mabilis lang tayo. Ano yung third point? Ito po ang third point. Bago ko sabihin yun, magkwento muna ako. Yung kapatid ko dati, nung estudyante siya, architecture sa FIATI, sa Manila yon. Napakagaling niyang estudyante, napakagaling niyang, although architecture yung course niya, magaling siyang writer. So nagsulat siya ng isang article. At yung teacher niya
na editor ng kanilang paper, kinuha yung isinulat niya, tinalagay yung pangalan niya. Pinalagay yung pangalan ng teacher. Sabi ng teacher, ako mas nagsulat dito. Galit na galit yung kapatid ko. Galit na galit yung kapatid ko kasi yung teacher, kinuha yung credit para sa gawa niya. Kapatid ko nagsulat, pero yung teacher sinabi akin yan. So he took the credit. At yun ang pangatlong point. The third point is, take credit for something you did not do. Ulitin ko, take credit for something you did not do. Ariin mong sa'yo yung isang bagay na hindi mo ginawa. To be saved, take credit for something you did not do. Nakukuha po ninyo point, sinasabi po dito, andito yung sa dulo ng verse. Their faith is credited as righteousness. Okay? So, hindi po tayo ang gumagawa ng righteousness. Sino ang gumagawa ng righteousness? Sino ang sumusunod sa utos? Si Kristo. Pero yung credit, pwedeng mapunta sa atin. Kuha po ninyo. Si Kristo ang sumunod, yung credit, yan ang righteousness by faith. Binibigay ni Kristo yung kanyang pagsunod at sa lahat ng tao. At sino mang may faith, nagkakaroon ng credit. Parang yun nangyari sa kapatid ko. Yung teacher niya, hindi nagsulat pero napunta sa pangalan niya. Ganon din po tayo. Tayo hindi sumunod, si Kristo sumunod, pero yung righteousness na credit sa atin. Alam po ninyo, etong chapter 4 ng Romans, dito ginamit ng pinakamaraming beses yung word na credit. Basahin ko, nagsimula sa verse 4 yan. Teka, tama ba verse 4? Now to anyone who works, their wages are not credited, number 1, are not credited to them as a gift, but as an obligation. Verse 5, however, to anyone who does not work, but trusts God, who justifies the ungodly, their faith is credited as righteousness. Verse 6, dito wala. David says the same thing when he speaks of the blessedness of those to whom God dito pala, God credits righteousness apart from works. So yung righteousness daw po, apart from works, hiwalay sa mga gawa. Verse 7, blessed are those whose transgressions are forgiven, whose sins are covered. Okay, wala dito. Verse 8, dito na naman. Blessed are those whose sin the Lord will never count against them. Yung count ay same thing, same word yan sa Greek as credit, kaya counted po yan. Verse 9, in this blessedness, only for the circumcised, or also for the ulitin ko, is this blessedness only for the circumcised or also for the uncircumcised? We have been saying that Abraham's faith was credited, inuulit na naman, to him as righteousness. Under what circumstances was it credited? Was it after he was circumcised or before? It was not after. It was not after, but before. Verse 11, and he received the circumcision as a sign, a seal of the righteousness that he had by faith while he was still uncircumcised. So then, he is the father of all who believe but have not been circumcised, in order that righteousness might be credited to them. So nandun na naman yung salitang credit. Hindi pa tapos Meron pa dito sa verse 22. Basahin ko na rin, verse 22. This is why it was credited to him as righteousness. The words it was credited to him were not written for him alone, but also for us, to whom God will credit righteousness for us who believe in him, who raised Jesus our Lord from the dead. Kapatid, 11 times na ginamit sa chapter 4, yung salitang credit. Kaya kumbaga kung merong chapter sa Bible na tungkol sa pag-credit ng righteousness, yung ariin atin yung righteousness dito sa chapter 4. Kaya basahin po natin mabuti itong chapter 4 na ito. So, paano ba tayo maligtas? Ito isang verse na hindi masyadong alam ng marami. Pero yung mga konsepto po dito ay napakahalaga. Number 1, to be saved, do not work. Huwag kang yung iba kasi masyado nagpapakabanal Kung isa simba ng simba, sunod na sunod sa utos. Akala nila maliligtas sila sa sa lahat ng ginagawa nila. Pero gusto ko sabihin sa kanila, huwag masyadong banal. Do not work to be saved. Kasi magiging magiging reward sa inyo yung salvation. Salvation is never a reward. Salvation is never a payment.
Salvation is not an obligation, it is a gift. Para manatiling gift ang salvation, huwag kayong gagawa para maligtas. Number 2, to be saved, do not obey the law. Kasi po ang salvation is not by obedience to the law. In fact, baliktad. We need to be saved para makasunod tayo sa law. Kinakailangan mauna yung salvation bago yung obedience. Kasi po, salvation is by grace alone. Yung iba hindi naiintindihan yung salitang alone eh. Ano po, para din sa not by works, ano? Walang contribution yung pagsunod natin sa utos sa ating salvation. It is by grace. Gawa lahat ng Diyos yan. Tinatanggap lang natin yan. We just receive it by faith. And number 3, to be saved, take credit for something you did not do. Para maligtas, kunin mo yung credit, sabihin yung isang bagay na hindi mo ginawa. Kagaya ng ginawa ng teacher ng kapatid ko, yung sinulat ng kapatid ko, sinabi niya kanya. So yung righteousness ni Kristo, yung ginawa niyang pagsunod sa utos, ay sinasabi niya, akong sumunod sa utos, akong naging righteous, pero itong righteousness ibinibigay ko sa inyo, receive it by faith. So yan po ang sinasabi ng mahalagang verse na ito. Gusto ko talaga itong verse na ito eh. Kaya kinakailangan maibaon sa utak natin to. Basahin ko ulit. However, to anyone who does not work but trust in God, who justifies the ungodly. Yung mga masama, yung mga hindi sumusunod sa utos, yun ang ginajustify ng Diyos. Their faith is credited as righteousness. Ang righteousness po hindi nakukuha sa pagsunod sa utos. Ang righteousness kinikredit lang sa atin. At ito pa isang punto dyan eh. Ibig sabihin niyang credit, dinideclare lang ng Diyos. Ang righteousness po, hindi kasama yung sanctification. Yung iba kasi, nag-aakala na yung sanctification kasama sa righteousness by faith. Hindi po. Ang righteousness by faith, justification lang. Kasi yung term na justification, at saka yung term na righteousness, sa Greek, isang word lang yan. Dikaiosune. So yung pag nagbasa kayo sa Bible, yung kapag nabasa niyo yung justified, sa Greek that is dikaiosune. Yung righteousness, pag nabasa niyo sa Greek, dikaiosune lang yan. Isang word lang yan. Kaya yung justification by faith, yung righteousness by faith, it is the same as justification by faith. So yung righteousness ni Kristo, tinatanggap natin at kinikredit sa atin. So yan po ang gusto ko lang i-share sa inyo. To be saved, do not work. To be saved, do not obey the commandments. To be saved, take credit for something you did not do. Para maligtas tayo, huwag tayong gagawa, huwag tayong magpapakahirap para maligtas. Dahil ang salvation na napakadali lang ginawa ni Kristo yan. It is the work of Christ. Siya ang gumagawa ng kaligtasan, tinatanggap lang natin as a gift. Okay? And to be saved, do not obey the commandments dahil ang salvation po ay hindi sa pagitan ng pagsunod sa utos, kundi sa pagitan ng grace, biyaya lamang. And then to be saved, take credit for something you did not do. Ang righteousness ay gawa ni Kristo, siya ang sumunod sa utos. Tayo, tinatanggap lang natin, sinasabi lang natin, I have faith in Christ, therefore I am righteous.